Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about to sa age pill. So, di ba wala naman talagang game sa black pill is looks lang naman talaga magde-determine sa lahat ng mga opportunities mo. Either babae man yan, trabaho, success sa life, tsaka kung yung genetic mo rin magdidikta ng mostly, hindi naman majority mostly lang ng success mo nga sa buhay. Depende na lang yan kung paano mo gagamitin yung looks mo or paano mo siya i-maximize. Kung may idea ka na sa lookism. So, kung bata ka pa, maralaman mo naman yan, lalo na pag sa co-ed ka nag-aaral. Simula elementary ka, high school, college, is nakaka-receive ka ng mga approaches sa opposite sex sa babae. Particular na rin sa babae, tsaka yung mabilis ka magkaroon ng mga karelasyon. Kasi nga, nagiging lahat. Kasi pagka gusto ka talaga ng babae, wala namang label din naman talaga yan eh. Magde-date kayo, tapos yayayain mo sa bahay, tapos doon na mauuwi. Yung first contact mo is parang girlfriend mo na yung babae. Kasi ibig sabihin, nakipagrelasyon na siya sa'yo dahil pinili ka niya dahil sa superior genetic mo or looks. So kung bata ka is maganda pagsabayin. Kuwari, nasa high school ka or college, pwede kang mag-hits ng mga ganyan. Disadvantage ko nga rin yan nung high school ako kasi exclusive ako na sa lalaki. Tsaka wala rin naman ako nahihilig dyan sa babae dati dahil puro computer lang din ako, billiards, tsaka mga kung ano-ano pang entertainment. Kasi nga 'di ba, maraming mga social conditioning galing sa parents mo, mga kaibigan mo na magtapos ka muna daw para hindi ka masira yung pag-aaral mo at maging success ka. Which is totoo din naman. Siguro kung maaga rin naman din ako mga babae, iba lamang is maaga rin ako magkakaanak or ano. Or anong tawag dito? Yun, matatali ka na. Tapos mahirap na kasing makapagtapos pagka, although pwede mo kayanin, pero mahirap pa rin talaga. Wari, nakabuntis ka, naging ama ka na. Kaya minsan, usually din, sa mga ganyang age bracket is, marami talagang nabubuntis. Kaya nga ang daming single mother, 'di ba? Kasi nga, social media age na ngayon. So, marami ng mga influences. Tapos, yung mga babae na mga bata, minor, is nag-i-indulge na talaga sa ganyan sex before marriage. Wala rin naman talaga sex before marriage kasi mahirap din kontrolin yan. Unti lang percentage lang ng mga lalaki at babae yan na talagang virgin pa talaga simula hanggang magpakasal sila. So, since SOCMED na nga, yan, dumadami na yung mga single mother. Pero nag-start na rin yan sa mga late millennials. Tsaka sa mga kasing edad ko. Sa age bracket ko rin, marami na rin single mother, 37, di ba? So, yan nga yan. Sa buhay na to talaga, hindi mo hindi mo makukuha talaga lahat ng gusto mo. Pero mamamaximize mo lang talaga yung mga opportunities na nasa present mo. Ibig sabihin, kung wari, pogi ka, nung high school ka or college, is mas maganda i-maximize mo dyan. Kasi nga, SOCMED na mga babae is pwede mo na silang sabihan na ons lang tayo or FWB. Mga ganun-ganun lang. Which is pumapayag din naman sila. Actually, karamihan din naman ng mga babae, ganun lang din yung gusto eh. Ganun lang din yung habol sa mga may tsura na Gen Z ngayon. Na talagang ginagamit na lang talaga nila yung mga pogi na pang ganun, pang short term. Kasi nga, marami ring gusto yung babae pagkabata-bata pa yan. Kasi pinapahuli nila at pinapahuli yung pagiging seryoso tsaka pag-aanak. Which is nauuwi din sa single mother. Kasi balak nila ipahuli, di ba? Mag-hope face sila
na maaga. Pero nangyayari, dahil sa Pilipino, culture natin is hindi talaga nagkakapote mostly ng mga lalaki. Dahil gusto nila yung ramdam talaga yung laman is talagang ganun. Maraming knock up. So, mostly rin naman talaga, mahirap makatakas dyan eh. Yung mga teenage na babae. Karamihan, malaki percentage talaga ng mga babae is nabubuntis din talaga bago na high school pa lang or college, nabubuntis din sila. May mga mangilan-ngilan din ako ng mga kaklase dati na nagkaanak din na buntis din talaga. Tapos naging single parent kasi nga hindi rin talaga tatagal dahil pareho kayong walang expectations. So, yung lalaki at babae, hindi pa nagtatrabaho. Tapos nag-aaral pa lang, walang expectations. So, sooner or later din talaga, naghihiwalay din talaga, hindi siya yung tumatagal. Dahil hindi kaya makasupport nung lalaki. Meron sa tulpo niyan yung Espanyol na 21 years old. Tatlo yung nabuntis niya na 19 years old. So, biruin mo 21 siya, di ba? Walang trabaho yung lalaki, yung Espanyol. So, tatlo na agad yung niya, na-conquer niya, di ba? Dahil may tsura siya successful siya sa online. Kaya mas maganda talaga kung bata-bata ka, successful ka sa online. Mabilis lang talaga yan na maka-hits talaga. Kasi pumapayag yung babae talaga ng ons one night stand or FWP. Although hindi mo naman talaga sasabihin, pwede mo sabihin kung talaga malakas loob mo, which is papayag din naman talaga sila. Kasi nga, SOCMED na ngayon marami na kasi silang opportunities. Nasa likod ng utak nila na may mga lalaki naman, marami naman ako nare-receive na messages, marami naman din willing na mag-simp. So, sa dami ng options ng babae is na-overwhelm sila. Plano nila talaga is pahuli talaga yung fertility time period pero na-aksidente sila kaya nagiging single mother sila na maaga. Kaya nga, ang taas ng single mother rate ngayon sa Pilipinas, 19 million, di ba? Yan yung latest, 2024 yan. Latest yan na PSA. Philippine Statistic. 19 million, ang taas talaga. SOCMED na kasi. Pero, magugulat ka kasi ang daming mga naging single mother. Tapos, ang dami rin naman sa online ng mga lalaki na simp, yung uhaw talaga. Biruin mo mag-post lang yung babae ng isang picture or kahit sa walking site or yung tinatawag nating dating group is talagang ang dami talagang nagme-message. Pero sooner or later din naman, alam din naman ng lalaki na pogi lang din yung Kaya nagwo-walk na lang din talaga yung lalaki. Kaya merong iba rin na lalaki nang i-scam na lang din kasi joy reserve lang. Kuwari gusto nilang tumikim ng walker, wala naman silang pera, 1.5 kasi. Medyo may kamahalan din. Kahit ako rin naman namamahalan sa 1.5 kung tutusin. Kasi biruin mo na pang 4 na araw mo na natapa yan morning at panggabi, 2 kainan ng meat tsaka karne. Pang 4 na araw mo na yan, di ba? Sobra-sobra pa. Siyempre, mas pa-priority ng minimum wage earner yung survival kaysa walking. Mga ganyan, nagpapawalk, titira ng prostitute. Kaya, sooner or later din, doon na rin talaga papunta, date walk na. Pero yun nga, marami nga mga scammer mangyayari. Di ba nabanggit ko na yan, sa Davao, legal yung prostitution. Sooner or later din, ganun din mangyayari dyan sa Pilipinas. Magiging legal na rin yan kasi nga, wala nang gana na rin naman yung lalaki kasi wala na rin talagang game. Halos lahat na nagme-meet up online na talaga Hindi na siya yung natural environment, artificial environment na siya through online tapos magme-meet up na. Pero hindi pa guarantee yun kasi nga sabi ko sa inyo mahirap talaga makipag-date unang date pa lang kasi yan talaga yung dapat mo mapasa, may itsura ka talaga, pogi ka. Tingin ko majority ng meet-up ngayon online na rin talaga So medyo mahihirapan ka, lalo na kung Gen Z ka ngayon.
tsaka late millennials, yung mga nasa 30 ngayon, below 30. Late millennials yan, di ba? So, medyo mahihirapan yung lalaki. Sa babae naman din, ganun din, ang daming option. Mangyayari, wala silang pipiliin. Kawawa rin naman din yung mga matataba tsaka mga sub-5. Nakikita ko rin naman yan sa mga babae. Although, pwede silang makipag one night stand pero hindi sila nakakakuha ng seryoso talaga. Pwede silang makakuha sa mga multiple simp. Kuwari, isang matabang babae, kaya niyang pagsabayin yung limang average looking. Kuwari, isang sub-5 na babae, kaya niyang pagsabayin yung limang lalaki na average looking na pwede niyang pagsabayin yung ganon, yung lima na average looking na lalaki. Pero yung gusto niya talaga, yung may itsura, hindi talaga. So, yun nga. Tapos habang tumatanda ka, 'di ba? Syempre, mabilis yung panahon, promise. Ang bilis talaga ng panahon. Tapos, 'di ba nga hindi mo makukuha yung lahat-lahat. Mostly ngayon dumadami na yung mga virgin talaga. 30 na sila ngayon, pero virgin pa rin. Kaya magkakaroon ka rin ng regrets pagka hindi mo na-experience yung college days or high school days na wala ka lang man naging karelasyon kahit isa. Aminado rin ako niya no 17 ako. Na-depress din talaga ako kasi nga wala nga ako naging girlfriend nun. Kasi nga all boys ako nag-aaral, 'di ba? Tapos pag sabak mo ng college, all co-ed kayo. Meron ka pa mga cock-blocking, mga disrespectful kasi hindi ko alam 'to eh. Actually, kaya ako nag-share ng black pill is naiinis ako doon sa sitwasyon ko na dinidisrespect dahil sa looks. Kasi maamoy yung mukha ko. Wala akong pakialam sa experiences sa babae kasi sagana naman din ako niyan. Pero yung disrespect doon talaga ako naiinis eh. Yung disrespect talaga sa ibang tao dahil oo nga, okay yung itsura mo sa mga babae pero sa ibang lalaki naman dinidisrespect ka kasi nga soft yung itsura mo 'di ba? So high tier normie ka 'di ba? So kaya ganyan, parang nawindang rin ako yung nalaman ko tong black pill kaya sinishare ko to sa inyo. Iba sasabihin yan, huwag kang ganyan, ang black pill hindi naman nagkaka-girlfriend. May side tayo na disrespect eh. Oo nga, merong mga sub 5 talaga hindi nagkaka-girlfriend pero pwede mo yan nadidisrespect sila tsaka wala silang opportunity sa babae so doble sa kanila. Kung pogi ka naman is may chance na kainggitan ka or i-shoot ka dahil naiinggit sa yung kapwa mo lalaki. Kaya yun napansin ko yung mga ibang above sa looks na lalaki is nag-isolate din naman talaga kasi dinidisrespect sila eh. Tsaka parang kinaiinggitan. Actually, yung mga normie, average looking, naiinis nga sa mga may itsura eh. Sinasabihan sila na bad boy, fuck boy. Hindi naman kasalanan ng pogi yun or may itsura. Kasi nga, opportunity lang din yung minaximize nila. Kasi nagiging madali sa kanila yung sa side ng babae na maka-hits. So, kaya nga, ang ideal talaga ngayon is mag-grind ka na lang din, focus ka na lang sa mo kasi ang majority ka talaga ng modes ng meetup is through online na. So, SOCMED na kasi tayo ngayon eh. Yung mga nagme-meetup is online na rin talaga. Kahit nga matatanda is online na yung mga 40. Kala mo ba pang teenage lang yung meetup na yan? Tsaka 20s? No, may nag-o-online din na mga kasing edad ko, 30 tsaka 40. Post-wall na yan ha. Nag-online pa rin talaga yung meetup. Kaya yung mga ibang red pillar na nagko-cope dito, naku, huli na kayo sa balita. Yan yung majority na nagme-meet up. Online na talaga. Hindi na siya dun sa natural environment na kikilala ka dun sa trabaho mo. Kasi mostly yan, na-pouch na yan nung high school tsaka nung college. Tsaka karamihan dyan single mother. By the time na nag-edad ng 25 yung which is yun yung graduating ng K to 12, di ba?
by the time na natapos mo yung college mo, yung kurso mo, 24 na edad mo niyan. Siyempre may board exam pa. So magfo-focus ka diyan. Kung yung mga kinukuha mo may board exam. Kung wala naman, mag-experience ka ng 1 year tsaka apply ka ng trabaho. So mahirap pagsabayin yan na mambababae ka tapos magtatrabaho ka pa lang. So minimum wage yan. Isa rin yan yung ano ko nung kaya ako brinake yung yung pangalawang girlfriend ko kasi nga wala talaga ako naiipon. Wala talaga ako naiipon nun kasi 5K lang yung kada kinsenas yung kinikita ko. Tapos sabay pinandi-date ko lang tsaka pinanche-check-in. Ako lagi taya kasi 21 ako nun, siya 18, yung babae 18. So talagang sabi ko tangin hindi na wala akong maiipon dito. So ako talaga nakipag-break noon. So, yun yung hirap. Mahirap siya pagsabayin, pero mas ideally talaga, mas maganda pagsabayin talaga. Kasi nga, para pag nandito kayo sa age bracket ko na to, 37 na kayo, is wala kayong pagsisisihan. Kasi, na-maximize mo yung mga experiences mo nung kabataan mo. At the same time, kumikita ka ng pera kasi nakafocus ka sa survival mo. Ako, pinersa ko lang talaga tong nursing na to eh. 'Di ba? Hindi ko talaga interest to. Sa totoo, 2 take ako ng board. Yan sinasabi ko na sa inyo yung mga failure ko. Biruin mo 2 take ako nag-board bago maging ano. Kasi hindi ko talaga gusto to. Napilitan lang ako dito kasi pinipwersa ko nga maka-abroad na yun talaga yung plano ko. Kaya ganyan yung nangyari. Which is ngayon, inaani ko na ngayon. Sarap ng buhay ko kasi nga 4 na beses na ako magtatrabaho. Tapos 4 times yung kinikita kumpara sa minimum wage earner na nagtatrabaho ng 5 to 6 days a week. So, sobra-sobra pa yung ipon ko kasi nga matipid din naman ako. Umuupa lang ako ng kwarto lang. Tapos, yung mga common yung CR, ganyan. So, talagang malaki na natitipid ko. So, yun nga talaga na mas maganda talaga pagsabayin yung grind tsaka kung may opportunity. Kasi hindi mo naman din talaga, actually parang kahit gusto mo siya pagsabayin dahil hindi nga ikaw yung picker is hindi mo na rin siya ganong siseryosohin. Actually, mas successful pagka ganun eh. Kuwari, hindi ka seryoso. Ako naglalaan din ako ng time ng online paminsan-minsan kasi for study, tsaka kung may makakamatch ka, pa isa-isa, pero mga sub 5 pa rin yung mga nakakamatch ko. Mostly nga wala na eh, kasi nga sa age pill na tinatawag natin. Kahit sabi mo may tsura ka. Pag Asyano ka, nandito ka sa Western, hindi naman yan yung ideal na looks eh. Westerner pa rin talaga yung ideal na itsura eh. Tsaka yung chad face talaga eh. Pag heteronormy ka, medyo alanganin ka pa sa Western country at masisiro ka talaga eh. Pwede sa trabaho mo, makaka-hits ka sa trabaho mo, mga kapwa Pilipino, kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala dun sa mga foreigner. Usually kasi ng foreigner is, kaya sila napili ng mga Pinay is hindi naman dahil sa looks, dahil sa beta box. Kasi ang mga successful na foreigner, hindi yan overseas or magpa-passport brother. Kasi successful na sila dun sa bansa nila eh. So, bakit pa sila papahirapan na mag-abroad, pumunta ng Pilipinas para lang mambabae, di ba? Usually, makukuha rin naman ng foreigner dito, tera-tera. Past 25, single mother, mga matataba. Kaya nga yung ibang passport brother na frustrate. Kaya itong lookism talaga, mamumulat talaga yung mata nyo. Kasi universal talaga siya eh. Kung pangit ka nung bata ka, what could you expect sa age pill na tumatanda ka? Pag nag-reach ka ng 30, actually 25 pa nga lang, game over na. Kasi makukuha mo niyan talaga single mother na talaga. Tsaka tera-tera. So parang hindi na rin siya worth it, mapapaisip ko eh. Kasi worth it ba yung pagbe-beta box mo single mother na yan? Usually kasi mga papatol na mga normie is single mother din na normie. Oh, ganun pa lang luging-lugi ka na eh. Ganun din kalalabasan ng batas, normie lang din or sub 5 pa.
Kung magbe-beta box ka na lang din, hindi doon ka na shoot mo na yung mataas yung SMB, nasa 7 man or 8. Kaya talo ka talaga pagka sa babae kasi sila talaga picker eh. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga nakakalamang. Naku, meron tayong silbidor side na tinatawag tsaka yung pinapalaki yung bata. Tapos iiwan ka na, eskapo na yung babae pagka kuwari pumatak na ng elementary yung bata. May public school tayo, 'di ba? O, kahit nga ako, kung ako babae, tangina papatira na lang ako sa tiyan. Shoot ko talaga yung pinaka-pogi talaga. Mataas SMB, tas magpapaanak talaga ako. Tapos sabay, papalakihin ko na lang yung bata mag-isa. Or hahanap ako ng super pangit pero hindi ako magpapagalaw. Silbidor lang talaga. Kahit nga ako naiisip ko yun kung ako yung nasa sitwasyon ng babae. Pero ganun din iniisip nila, malamang. Kasi yung ibang may itsura, talagang opportunistic talaga eh. Pumapatol talaga sila ng pangit na silbidor. Na talagang ano, kasi nga, gusto nila, habol nila dun yung ano eh, pag-aalaga ng bata hanggang pagtanda. Tapos eskapo na yan pagka elementary na or high school na. Kasi may public school tayong tinatawag. Ang alahanin mo na lang dyan pagkain eh. Tsaka yung upa ng bahay. Paano kung may bahay ka naman? Naku, hindi mo na talaga kailangan ng lalaki. Talagang ano, lamang ka na dun sa ano. Paano kung mabait pa yung Chad? Siguro makakalamang ka lang talaga pagka Chad ka talaga. Tapos nakabuntis ka. Tapos mabait yung babae. Kahit hindi ka magsustento, pumapayag. Doon ka lang talaga lamang kasi hiwalay kayo eh. Pero pag Chad ka, kasama mo yung babae na buntis, is pipwersahin ka niya na magtrabaho ka. Kaya nga merong ibang babae binibuild nila yung lalaki, 'di ba? Meron akong kaibigan ng ex ko ganun. Parang pina-apply niya yung lalaki na ganyan, maging janitor dyan sa eskwelahan na yan, or mag-apply abroad. So, binibuild niya yung lalaki kasi ang benefit din sa kanya. So, kaya kahit anong aspeto mo titingnan is lamang lagi talaga yung babae. Kahit sabihin mo na silbidor side ka lang. Kasi may chance na iiwan ka niyan eh. Which is mostly ganun din. Pero na lang talaga kung super. Kaya pag silbidor side ka is talaga magpapakabait ka. Hindi, sa bagay, yung, yung napipili nila mabait din talaga kasi wala naman din talagang option. Hindi naman din makapambabae. Yung mga silbidor side talaga. Pipiliin nila yan yung mga below talaga yung looks talaga yung hindi makakapambabae. Or kung makapambabae man, yung pangit na yun is ginagamit lang yung lalaki para ubusin yung pera. Kuwari si Wamos, posible ba sa kanya makapambabae? Posible pero super liit ng tsansa, pero gagamitin siya dahil lang sa pera niya. Gets niyo yun? Hindi kasi tumagets na ibang red pillar na lalaki na oo nga, granted na ganito. Marami naman talaga na normie. Tanggap natin yan as a black pillar. Marami naman talaga normie na nagkakarelasyon talaga. Pero ang treatment sa kanila is hindi talaga yung nagsisimp yung babae. Tinanong ko na yung ex ko niyan, o mga katrabaho mo ba may mga girlfriend? Oo, mahal nila isa't isa. Pero parang sabi ko, mostly ba yung babae na susunod? Sabi, mostly ganun. Hindi na ako nasorpresa kasi ang treatment base sa looks. Kahit magtanong kayo, ito challenge ko sa inyo. Tanungin niyo yung mga kaibigan nyo, katrabaho nyo, tas balik kayo dito, mag-comment kayo. Tingnan mo to sinasabi ko sa inyo, walang palya to. Talagang pagka nasa relasyon kayong babae lagi masusunod. Kasi may betification tayo na tinatawag. Tsaka yung average looking na yan talaga na nasa relasyon, yan na yung parang pinaka best na option na logical para sa babae na pang long term. Which is, yun lang talaga. Sa dami-dami ba namang may asawa't anak eh. Hindi naman makapangaliwa yung mga yan. Kung sino pa yung fuckboy, yun pa yung hindi nagko-commit. Wala sa relasyon. 'Di ba?
Yun naman talagang realidad eh. Mostly yung mga nasa pamilyado, yung kasal talaga, yung kasal o tsaka yung live-in na loyal yung lalaki is talagang wala talagang option yan, walang umu-orbit yan. Tsaka baka yan lang din yung babae na naging girlfriend niya sa buong buhay niya. Marami na akong kaklaseng ganyan eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung treatment is base talaga sa looks. Oo nga, may mga nagiging karelasyon, pero yung treatment ang titingnan natin kasi black pillar eh. Treatment base sa looks. So yun nga, pag nagkakaedad ka, oh, mas oonti na opportunity mo. Kahit pa sabihin mo pogi ka kasi nga, yung mga new generation na mga may itsura mas bata is mas pipiliin na lang din nila yung yung kapwa nila na kaedaran lang din. Hindi gaanong mataas yung age gap. Pero na lang talaga kung gusto talaga nung babae is mahilig talaga siya. Fetish na talaga yung matanda. Kaya naman talaga na namimili yung babae na matanda is for long-term security. Mostly kasi ng mga yan is meron ng mga properties tsaka ah, mostly may mga properties na tsaka anong tawag dito wala na ganong options kasi nga matanda na sila. So, dun lang talaga. Parang nung isang subscriber ko, 'di ba? Oh, 'di ba, yung babae nagsisim sa kanya, bi ginagastosan siya, pero may properties pala siya eh. O dun pa nga lang eh. Basta win-win talaga pagka may bahay ka. Kahit sabi mong average looking ka, basta may properties ka, magiging mabango yan sa babae. Kahit pa sub 5 ka, kaso kung sub 5 ka is, makukuha mo sub 5 lang din na opportunista. Which is ayaw mo nun. Ayaw mo. Ayaw mo nun. Kasi sub 5 lang din eh. Mag-pro ka na lang talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. ah, kung 30 kayo or below, mag-pro na lang kayo. Kasi doon kayo makakagather ng experience. Tsaka kung paano na yung dating scene, paano na nangyayari. Kasi considered as date na rin yung pro na yan eh. Yung although nagbabayad ka dyan ng mahal, which is 1.5 pinakamura, di ba? Para sa mga 25 below. So, pero sa akin, kung ako, wala akong ganong opportunities na ganong gagawin ko, magpo-pro na lang din ako. Tapos enjoying ko na lang yung experience. Para kunwari, kahit man tumanda ka, hindi ka nagka-regret. Meron kasi iba talaga na lalaki na gusto talaga yung mamahalin sila. Nako, wag na kayo mag-expect. Kasi puro regrets lang aabutin nyo. Ayun, puro regrets lang aabutin nyo. Kasi nga, hindi rin naiiba yung prostitute sa mga pamilyado't may anak ngayon. Transaction lang din yung nila, experience nila. Oo nga, may consistent sila na SEX dun sa babae, sa asawa nila. Pero, may exchange ng value yun. Mas lamang pa yung binibigay ng lalaki. Kasi, beta box provider siya, silbidor pa siya. Or, kung hindi naman siya beta box provider, utosan siya, silbidor. Dinidisrespect yung sisigaw-sigawan ka, utos-utusan ka. Or kahit hindi sinisigaw-sigawan, utusan ka lang. Doon pa nga lang nakakairita na yun, di ba? Nakaka, Nakakalalaki na yung ganun eh. Kaya hindi rin naiiba yung prostitute sa sa mga 70% talaga na pamilyado ngayon. Kasi doon pa tumatanda pa yung partner nila do. Although meron silang anak doon kasi yung pro hindi mo naman mahanakan yan dahil magkakapote ka talaga eh. Pinipilahan kasi yan eh. Um, Kahit ako pag nag-pro ko, magkakapote talaga ako kasi nakakatakot din. Pinipilahan yan, promise. Na kaya hindi ka rin magiging complacent eh. Pero merong iba talaga na hindi nagko-condom, matitigas ulo, tsaka na lang magsisisi. Hindi lang naman STD, HIV kalaban mo dyan, may Hep B pa tayong tinatawag, tsaka Hepatitis C. Hepatitis B at Hepatitis C, blood yan.
kung natira mong babae may sakit na hepatitis B tsaka C, is carrier ka na rin yan habang buhay. Sa dugo yan. Yan yung maninilaw yung mata mo eh. Tapos sabay liver yung tinitira dyan. Tapos pagka habang tumatagal, hindi mo siya dini-deactivate gamit ng antiviral, is magkaka-liver cirrhosis ka at yun ang ikakamatay mo. Nga pala, i-share ko yung information. Yung HIV AIDS, experiment yan. Yan yung mga bakla talaga sa Amerika, sa Texas yan. Sa Texas kasi is maraming mga bakla doon, tapos nagsisex sila, yung mga talaga. Tapos nagsishare sila ng sakit, which is hepatitis B. So ginawa ng mga scientists is parang pinag-eksperimentuhan yung mga bakla. So yung hepatitis B is genetically lang yan, mutation nung HIV. So yung hepatitis B naging HIV siya. So parehong walang sakit yung mga Ewan kung gaano katotoo yun. So mga conspiracy ko lang na pero it makes sense talaga kasi ah, viral yung hepatitis B. Yung HIV AIDS, yun eh. Viral din eh. So parang totoo rin talaga. Pero yun nga, kung dahil SOCMED na, yun na yung modes ng meet-up talaga, majority ng meet-up. Kahit pa 30 or 40 pa yan. Kahit nga 50, online na rin eh. Is talagang mapipilitan ka na lang talagang mag-date pro. Doon na tayo papunta talaga, date pro na talaga, promise. Tsaka yung mga FWB. Kasi ayaw na ng babae talagang mga pagrelasyon sa lalaki eh. Pampogi na lang talaga yan eh. So, mga average, hindi naman din worth it magpamilya dahil ganun din. Hindi naiiba sa pro. Transaction lang talaga, lugi ka pa kasi yung kapartner mo tumatanda. Yung prostitute, hanggat may pera ka, bata yun. Prime age talaga magagamit mo hanggat Yun nga lang, hindi mo mararamdaman yung mga na-experience ng mga may itsura talaga na nagkikare talaga yung babae. Which is makikita mo yun, di ba, sa TV, yung mga ganyan. Or kapitbahay mo na may itsura. Yung sweet yung mga girlfriend nila sa kanila, ganyan. Minsan nakakaingit din yung ganun eh, no? Yun yung kasing nire-refuse ng ibang lalaki kasi gusto nila na genuine dism. Low-key tayo pang pare, maging realistic tayo. Hindi mo may experience yung mga ganyan kung average looking ka or pangit. Pwede siguro out of pity. Ibig sabihin ng pity, out of awa. Naawa sa yung babae kaya ginagawa niya. Pero yung awa ng babae may kasamang disgust yun eh. Tsaka disrespect. Naranasan ko na rin kasi yun, di ba nakakblock nga ako. Oo, parang maluluha yung girlfriend mo kasi dinisrespect ka ng ibang lalaki. Pero sooner or later, ayaw ka na niya makita na ganun kasi bumababa tingin niya. Naawa siya sa'yo dahil dinisrespect ka pero ibibreak ka niya kasi nga below yung tingin niya sa'yo eh. So, yun yung nun. Hindi rin tatagal yan yung awa kasi hindi naman talaga naaawa yung babae. Sa kanya pa rin balik yun. Di ba nga mayroong video na kay Wamos? Inaasar si Wamos nung babae. Lamok, 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 lamok. Pero yung kay Wamos baliwala lang sa kanya. Hindi siya naiiyak or naaasar kasi sanay na siya. Kasi nga alam na niya yung treatment na base sa looks, di ba? Na-experience niya yan simula nung bata pa siya. Malamang. So, si Gail naman naiiyak kasi dinidisrespect yung niya, kapartner niya. Pero ang balik nun sa kanya. Kasi yung backfire nun, tangina yung pinili ko, dinidisrespect ng ibang tao tsaka ng babae. Kaya naiiyak yung babae. So, yung babae is, yung care nila is pang sarili lang din. Kasi solipsistic nga sila mag-isip eh. So, hindi talaga genuine talaga yung care nila or awa talaga.
dahil lang sa ganun. Ganun pa rin, magbabackfire pa rin sa kanila. Actually, kahit nga yung genuine desire eh. Kaya naman yung babae nagiging caring sa pogi dahil kasi dinidesign niya yung physical appearance ng pogi. So kaya siya nagkikare, ginagawa niya yung mga ganyan, iba't ibang position, binibreak niya lahat ng rules kahit magta-travel siya from ah, Laguna hanggang Mandaluyong. Yung mga ganyan, magta-travel siya malayo. Kasi nga, piniplease ka niya, dinidesire ka niya dahil nga sa looks mo. Pero ganun din, genuine nga yung desire sa looks mo dahil ikaw. Pero, para sa kanya pa rin yung ginagawa niya. Kasi nga, above ka sa looks. Above ka sa looks. Tandaan mo yan. Above ka sa looks. Kaya nga sinabi ni Baraka, di ba? Baraka, McRae pala, McRae. Yun. Looks is everything. Which is totoo yan. Simula bata ka pa, kahit parents mo, kapatid mo, mga pinsan mo, looks is everything. Sa grupo-grupo nyo, pangkat-pangkat, fraternity, sa trabaho, sa yung halo effect, horn effect, may experience mo yan because looks is everything. Yun talaga. Kahit yung manipulation, game, looks pa rin yan babalik. Hindi effect yung mga contact mo, yung game mo, pagbibigay mo, pagsisim, kung hindi niya nagustuhan yung looks mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung average looking ka or sub 5 ka, huwag ka maniwala sa age like fine wine. Dahil ito palang common sense Average looking ako. Simula high school, college, tapos 25, hindi ka nakaka-receive ng hindi ka nagka-girlfriend or hindi ka lang nakaka-receive ng mga admiration sa babae. Nagulat ka, 35 ka na. Tangina, biglang nagka-girlfriend ka, di ba? Tapos, yung girlfriend mo, 29 years old. Tingin mo lamang ka, di ba? May tinatawag tayong epiphany phase, di ba? Kasi sawa na siya eh. So, pag hindi mo nakuha ng prime yung babae is, past prime kasi ng babae is hindi na genuine desire yan. Kasi nga, ang desire ng mga prime na babae is ikaw. Hindi yung value na artificial, yung status, money, or etc. ang kabulshitan. Ang value ng hanahanap niya is ikaw, yung itsura mo mismo. Yung past 25 is maghahanap na yan ng artificial value, which is yung tag maxing, niche maxing bullshit, main age like fine wine na higher norme pa rin naman or chad. Tapos sabay, or maraming pera, beta box provider. Ang proof pa lang yan, tingin mo ba si Jeff Bezos makakaspin ng plates? Oo, makakaspin siya ng plates per prostitute. Pero kung yung pipilitin niya manliligaw siya or papairalin niya yung pera niya is kahit sa dami ng pera niya, hindi magpapakantot yung babae kung genuine desire lang talaga yung hanap. Kahit sabihin mong prime age, actually baka nga walang prime age pumatol sa kanya eh. I-search nyo nga yan, yung mga influential mayayaman na na lalaki na yan, kung prime age ba nakukuha niyan. Kaya nga ako, medyo proud pa nga ako, tsaka medyo mayabang pa nga ako sa lagay na to, kahit na sub 5 makuha ko na, at least prime age to, 23 to. Sinasabi ko sa inyo. Kaya, kasi past ng prime age, although may ipipani na rin naman sila, kasi nga, yung mga kaedaran nila na pogi, hindi naman nila mahihit din talaga. Kaya nag-upgrade sila sa matandang may pogi na. Kaya main age like fine wine. Cope yan, cope. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi conceited na ako dati pa eh. Bakit ngayon hindi na? Kasi sabi ko sa inyo, may age pill tayong tinatawag. Pag matanda ka na, tas may tsura ka, ang habol ng babae is yung pera mo. Kahit pinatulang ka ng prime age na babae, habol niya pa rin pera mo. Kasi matanda ka na eh.
Kung pogi lang habol niya sa'yo, putya, patulan na lang niya yung kaedad niya. Gets mo? Pero kung pinatulan ka na ng ng hindi prime age, is alam mo na yung habol talaga, matik. Kuwari, 30 na yung babae. Pero hindi eh. Kasi pagka average looking yung babae, tapos pogi ka, past prime na, hindi ka niya papatulan yan, baka O, pogi pa rin naman, pasado, pero may pera na, as in yung overall na. Kasi nga, priority na talaga na itong mga ganito kupas is, na talaga, long-term security, which is average looking na. Hindi ka na rin papatulan. Kaya pala, ngayon ko lang na-realize kasi walang pumapatol sa akin na 28 or 30. Wala talaga. Lagi ako rejected dyan kasi nga, sa isip na nila, to fuckboy lang to, hindi ako siseryosohin nito, kukunin lang yung V ko nito, yung mga ganun. Ganun lang yung iisipin niya. So, realistic na yan kasi may ipipa ni pace na sila. Kaya mahirap yung age pill na yan, kahit pa sabihin mo pogi ka, may empty-handed ka rin or makukuha mo. Kagaya nga na sinabi ko, genuine desire, pero sub 5. Actually, yung pagiging sub 5 pa lang, ipipa ni pace na rin yan. So, paano, peace?